No. 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 Why should I do that? That's what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness. Mantagi po ninyo mga ka-reaction, ha? Mantagi ninyo. No daw po mga ka-reaction, no. Bakit po kayo nandito ngayon? Sinama lang po kami. Sinama lang po kami. Nino? Ano namin, kagawad. Ang inyong kagawad. Alam niyo po ba na ito ay laban kay Sara Duterte? Hindi po. Hindi po. Pero laban ito kay Sara Duterte. So bakit ka nandito? Napasama lang sa tropa. Napasama lang. Anong pangalan po ninyo? Reynaldo. Reynaldo ano po? Di magiba. Di magiba. Thank you very much. Bakit po kayo nandito? Nahabdot lang po kami. Ano po? Wala, hindi pa makapagsalita yung mga yan. Nagugutom pa. Alam niyo po ba na ito po ay laban kay Sara Duterte? Alam niyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing. Hindi niyo alam? Ay, ba't po kayo nandito? Dilan mo na, boss. Nagugutom pa eh. Nagugutom pa. Anong pangalan niyo po, sir? Anong pangalan niyo? MY. MY. Anong apelyido po ninyo? Dimagiba. Anong spelling ho? Dimagiba ho. Imagiba. Ilang taon na ho kayo? 26. Sige po. Thank you very much po. Basta kami dito, nagpunta lang kami dito kasi sa totoo lang hindi ko nga alam dahil ako nagtitinda ako sa pagita. Tapos sumama lang ako dahil sa aywan ko na nakita yung mga kasama ko sumakay na bus. Pero bakit kayo nandito ngayon? Sa totoo lang sir, hindi ko nga talaga alam. Kasi puyat nga ako hanggang ngayon dahil ako nagtinda ako. Galing ko nagtinda ng timog, sumabay lang ako sa kanila. Anong pangalan po ninyo, ma'am? Lorna Palma po. Lorna Palma, ilang taon na ho kayo? Secret. Pwede bang secret? Sige, secret. So, si Ma'am Lorna Palma, na sikreto ang edad, nagtitinda ng sampagita, hindi niya alam kung bakit siya nandito, napasama siya. Kayo, isinama ng inyong mga kagawad, tama po ba? Sino po ang nagsama sa inyo dito? Kayo lang. Bakit po kayo pumunta? Pero, sino po sa inyo? Magiging chismis daw. Hindi pa nila masabi na talagang pinayara sila. Baka hindi bayaran no? Sino po sa inyo, taas lang po ang kamay, sino po sa inyo ang pabor kay Sara Duterte dito? Kayo diba? po, pabor kayo kay Sara Duterte. Oh. Kayo, sino ang pabor kay Pangulong Marcos? Wala. Wala rin. Pero hindi lahat kayo ay against kay Sara Duterte. Ma'am, bakit kayo pabor kay Sara Duterte? Alright, Reaction TV Base nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Okay, Trililing, bakit nagakot kayo ng mga tao dito na wala namang kinalaman sa issue? Ito po mga ka-reaction, panoorin po natin yung 10 million. 10 million po ang umaten doon sa rally po ng mga pro-impeachment. Yung mga tropa po ni Trililing, ni Saba, ni Brosas, ni Castro, ni Manuelita, ni yung tabingi yung mukha. Pero bago po tayo tuluyang pa atakin ang ating reaction video ngayon, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang ating video, di ba? Kinumpos ko po yun ha. Ito po mga ka-reaction, pakinggan na po natin ha. Alright. At dito naman, ibang klaseng emosyon yung nakikita natin, mga taong nag-cheer, no? Taga saan po kayo?
Taga Muntinlupa po. Ano po, disclaimer lang, shout out po sa Rapplers. Sa Rappler po galing ito, in fairness ha. Yung Rappler, pinalabas ito. Pro Sara na yata yung Rappler, pro Sara na. Taga Muntinlupa. Bakit po kayo nandito? Nakablot lang po kami. Ano po? Wala, hindi pa mapagsalita yung mga yan. Nagugutom pa. Aha. So, bakit po kayo nandito ngayon, sir? Nilalaban namin yung malumanay eh. Ha? Malumanay. Malumanay, ano yon? Yung malumanay group. Wala, napasama lang kami rito, boss. So, kanina pa ho kayo nandito? Hanggang what time po kayo mag-stay po dito? Hindi po namin alam eh. Kung kailan eh. Alam nyo po ba na ito po ay laban kay Sara Duterte? Alam nyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing eh. Hindi nyo alam? Ay, ba't po kayo nandito? Dila mo na, boss. Nagugutom pa eh. Nagugutom pa. Anong pangalan nyo po, sir? Anong pangalan nyo? MY. MY. Anong apelido po ninyo? Dimagi ba? Anong spelling ho? Dimagi ba ho? Imagiba. Ilang taon na ho kayo? 26. Sige po. Thank you very much po. So, kayo po, bakit po kayo nandito ngayon? Hoy, Trililing, bakit tinangay niyo yung mga tao dyan? Walang alam. Nagdala po sila ng mga tao doon sa kanilang rally. Walang alam. Ito po daw, nag-i-interview na to. Pumunta rin siya doon sa interview ng mga iglesia. Ngayon, doon daw sa iglesia, alam nila ang kanilang pinaglalaban. Dito, tinangay lang sila. Ito. Bakit po kayo nandito ngayon? Sinama lang po kami. Sinama lang po kami. Nino? Kung ano namin, kagawad. Ang inyong kagawad. Alam nyo po ba na ito ay laban kay Sara Duterte? Hindi po. Hindi po. Pero laban ito kay Sara Duterte. So bakit ka nandito? Napasama lang sa tropa. Napasama lang. Anong pangalan po ninyo? Reynaldo. Reynaldo ano po? Di ba? Imagiba. Thank you very much. So, galing kayo ng Muntinlupa. So, mga kasama natin, galing Muntinlupa, dalawa sa kanila ay hindi naman daw talaga nila alam na ito ay laban kay Sara Duterte. Nandito sila sa rally ngayon sa May People Power Monument para ipaglaban ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, eto no, mahaba pa, yung malayo-layo pa yung kanilang stage mula dito. At yung mga kababayan natin naghihintay din dito. Taga saan po kayo? Ito po mga to nakakaya kayo, Castro, Trililing, Brosas, mga dilawang bulok. Oy, mga dilawang bulok! Magdadala kayo ng mga tao dyan, kailangan, i-ano nyo muna, i-seminar. Sabihan nyo, nandyan tayo para ma-impeach si Sara, against Sara, patalsikin si Sara, ikulong si former President Duterte, dalhin sa ICC, ganon. Hindi kayo marunong magturo eh. Di ba, kinaladkad nyo yung mga tao, walang kalam-malam eh. Ano po? Rubina po, Rubina. Robina, Barangay Nagkaisang Nayon. barangay ng? Nagkaisang Nayon. Bakit po kayo naandito ngayon? Tayo dyan. Nakikiisa lang kami sa nila. Nakikinig po kami. Kinig lang. Alam nyo po ba na laban ito kay Sara Duterte? Opo.
Kayo po ba ay laban kay Sara Duterte? Pro Sara yan eh. Di ba? Siyempre, binayaran. Alangan naman sabihin niyang, hindi, pro Sara ako. Baka hindi mababayaran. Basta kami, nakikinig. Ano po? Kinakampihan po. Wala daw po silang kinakampihan. Hoy, Trililing! Wala daw silang kinakampihan. Ba't nandiyan sila? Di ba? Basta kami dito, nagpunta lang kami dito kasi sa totoo lang hindi ko nga alam dahil ako nagtitinda ako sa pagita. Tapos sumama lang ako dahil sa aywan ko na nakita yung mga kasama ko sumakay na lang. Bas. Pero bakit kayo nandito ngayon? Sa totoo lang sir, hindi ko nga talaga alam. Kasi puyat nga ako hanggang ngayon dahil ako nagtinda ako. Galing ko nagtinda ng timog, sumabay lang ako sa kanila. Anong pangalan po ninyo, ma'am? Lorna Palma po. Lorna Palma, ilang taon na ho kayo? Secret. Pwede bang secret? Sige, secret. So, si Ma'am Lorna Palma, na sikreto ang edad, nagtitinda ng sampagita, hindi niya alam kung bakit siya nandito, napasama siya. Kayo po ay isinama ng inyong mga kagawad, tama po ba? Sino po ang nagsama sa inyo dito? Kayo lang. Bakit po kayo pumunta? Pero sino po sa inyo Magigichismis daw. Hindi pa nila masabi na talagang pinayara sila. Baka hindi bayaran eh, no? Sino po sa inyo, taas lang po ang kamay, sino po sa inyo ang pabor kay Sara Duterte dito? Kayo di po, ba? pabor kayo kay Sara Duterte. Oh. Kayo, sino ang pabor kay Pangulong Marcos? Wala. Wala rin. Pero hindi lahat kayo ay against kay Sara Duterte. Ma'am, bakit kayo pabor kay Sara Duterte? Sige po, salamat po. Dinala po. Dinala po nila yung mga pro Sara Duterte. O para mag-rally daw, impeach Sara. Pero itong mga to, mamaya sisigaw sila, Duterte. Nagdala po sila ng mga kalaban nila dito. Ang dinala po nila, pro Sara. Pro Duterte. Kaya hindi sila makasigaw, sabi, hindi. O yung isa, hindi makatis, tinas niya yung kamay niya, pero may 500 ka pa rin. So, makikita nyo, no? Iba-iba yung kanilang mga rason kung bakit sila nandito sa rally na ito. At meron sa kanila na alam nila na ito ay laban kay Sara Duterte. Meron din namang napasama lang daw. Nako, aalamin pa natin mamaya kung ano yung kanilang mga rason kung bakit sila nandito. Sasamahan natin sila dito sa rally at makakausap natin yung mga organizer ng rally na ito tungkol sa iba-ibang mga rason kung bakit nandito ang mga tao. Anti-Duterte rally pero merong anti-Duterte, meron ding pro-Duterte. Magkita-kita ulit tayo. Ako po si Paterno West Makel. Hoy! Trililing, sumakit ang ulo ng reporter, oh. Hindi po, mga kareaksyon. Sumakit po yung ulo ng reporter. Kasi, pro-impeachment yan. Pero meron Sara. Tinangay nila, 500 pesos. Hoy, mga organizer dyan, ipaliwanag ninyo bakit tinatangay nyo ang taong bayan. Para lamang may pakita na marami kayong naigdala dyan. Oy, tamba! Bobong Marcos! Kulang yung mga kagawad na dapat mag-invite para mapuno yung rally. Matapatan ninyo yung ilang milyon ba yung sa iglesia? 13 lugar yun eh. Kada isang lugar daw 1.7 milyon eh, di ba? O kwentain nyo yun. Yung dumating po sa iglesia,
sabi po ng mga scientists, yung mga dalubhasa, yung mga mathematician, hindi raw po bumababa, umigit kumulang 20 milyon ang dumating. O sabi po ng mainstream media, 1.8 million lang daw yung nasa Quirino Grandstand. Paano yung 12 pang lugar? Sabi naman ng ibang eksperto, 1.8 million lang daw sa buong Pilipinas. Humigit kumulang 20 million pa rin yun. Siyempre, kulang ng 20 million, edi humigit kumulang ng 20 million yung 1.8 million. Itong rally nila, humigit kumulang sa hakot. Humigit kumulang sa 500 pesos. Mga ka-reaction, nakakaawa po itong mga makabayad black. Nakakaawa po itong mga magdalo. Yung magdalo, yung mga pumunta dyan sa may Oakwood Hotel. Tapos paglabas nila sa Oakwood, ay naku, sakit ulo po yung hotel. Inahanap po yung mga kutsara, tinidor, kumot, punda, unan, ano pa bang nawawala doon? Yung kaldero, kawali, sibuyas, bawang, lahat po yun. Pag alis po ng mga magdalo doon, marami daw na walang mga utensils o hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga magdalo. Kaya nga pinili nila yung Oakwood Hotel. Hotel ba yun? Para libre po yung breakfast, lunch, and dinner. Abang nagsasagawa sila ng coup o mutiny laban sa gobyerno, libre pagkain, gano'n. Oy, Trillanes, ang galing mo ha. Talagang hotel pa ang pinili mo. Siyempre, masarap ang pagkain dun eh. Di ba? Ngayon, mga kareaksyon, dito, talagang nakita po natin ang desperasyon. Desperate move po ng mga kalaban. Mantagin ninyo yan. Mag-aakot kayo ng mga tao. Ito ano po sabi dito ng reporter na ito nung nag-interview siya sa iglesia? Pakinggan po natin. Na dumarating, patuloy na bumubuhos galing sa iba-ibang parte ng Metro Manila at maging sa mga ibang bahagi ng Luzon. So, ito tara, samahan nyo kami, puntahan natin yung banda rito. Yung kanilang stage ay nahulog ako. Yung stage ay nandoon. So, ito yung mga protester, may dala silang mga placard, impeach Sara, ma'am. Anong grupo po kayo? Akbayan Party po. Akbayan Party. So, galing sila sa Akbayan Party. Sabi niya, Akbayan Party po. At ito yung mga Sabi po niya, tingnan po niyo, tingnan niyo. protester, may dala silang mga placard, impeach Sara, ma'am. Anong grupo po kayo? Akbayan Party po. Akbayan Party. So, Tignan po ninyo yung pagmumukha ng Ali. Nakita nyo? Sabi niya, Akbayan Party po. Sara Duterte din yan eh. Tingnan natin galing sila sa Akbayan Party at ito yung mga kababayan natin na dadalo dito. Saan po kayo? Saan grupo po kayo, sir? Taga saan po kayo? Medyo hindi sila masyadong bukas sa pagpapa-interview. Alam nyo, natatandaan ko nung nag-cover kami nung Iglesia ni Cristo Rally 2 weeks ago. Kapag nagtanong kami ng mga tao, bakit kayo nandito? Talagang bukas naman silang nagsasabi ng kanilang mga rason kung bakit sila naandito, mga pamilya na pumunta doon sa may Quirino Grandstand para sa rally ng Iglesia ni Cristo. So ngayon, subukan uli natin di ba? Makikita po na yung mga itsura ng mga tao. Sabi, anong oras kayong pagkain? Ano kaya ang oras tayo uuwi dito? Di ba? Asan yung nagbabayad sa atin? Yung 500? 1,000, kulang yung 500. 500 lang libre pagkain yan. Libre service, 500 lang yan. Kung 1 milyon yan, 500 milyon, kalating billion yun. Kaya lang yung umatin, 10,000 daw 10,000. Umigit kumulang sa 1,000, ganun. 10,000 pa rin yun, humigit kumulang sa 1,000 eh.
Usap Di po ng ba? mga iba pa nating mga kababayan. Ayan po ang nangyayari kapag alam nyo, ha? Kapag alam po ninyo na ang boses ng masa, ang boses ng taong bayan, ay wala na po kay Bobong Marcos. Ang boses po ng masa at taong bayan ay wala na kay Bobong Marcos. Ayun, anong gagawin ngayon? Anong gagawin ngayon ng mga organizer na yan? Nahirapan po sila. Nahirapan sila magakot ng mga tao na kung saan mga kareaksyon, talagang hirap na hirap po sila magparami dyan. Baka kung manganganak lahat yan, after 9 months, mga sanggol pa yung mga magrarally dyan. Siguro kahit babayaran po nila yung mga tao, ay ayaw pa rin. Ayaw pa rin po nilang pumunta dyan. O ngayon, yung isa, hindi ko alam. Tinangay lang ako. Yung isa, nagtitinda ako ng bulaklak. Anong gagawin natin ngayon? O, di ba? Sasabihin ni Bobong Marcos, anong gagawin natin? O, wala na. Bumaba ka na, bangag. Wala na mangyayari dyan sa gobyerno natin. Ang pulso ng taong bayan, pababain ang bangag sa Malacanang. Tama po ba mga kareaksyon? O mag-comment kayo sa comment section kung agree kayong pababain ang bangag sa Malacanang. Pakinggan natin to ha. We are trying to provide the people. Yeah. Sir, Mr. President, sorry, in a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No, No. no. Why should I do that? That's, You what is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness. Mantagi po ninyo mga kareaksyon ha. Mantagi ninyo. No daw po mga kareaksyon, no. Di mo ba? Ngayon, tingnan po natin yan ha. Tingnan natin yung kabalbalan ni Bobong Marcos ha. Tingnan po natin yung kabalbalan niya. Mantakin po ninyo. Hindi po ba public trust yan? Hindi mo alam kung ang presidente mo, kung ang presidente mo ay bangag o hindi. Mga kareaksyon, nasira po yung camera natin. Ayusin ko lang ha. Hindi mo alam kasi, ano yan? Wag mong, anong tawag dyan? Huwag mong mamalitin yung inihingi po ni Atty. Vic Rodriguez. Tama naman yun. At yun inihingi ng taong bayan yun. Inihingi po ng buong Pilipinas yun na kailangan mo magpa-follicle test. Dahil kapag hindi ka nagpa-follicle test, hindi namin alam kung ang presidente namin ay bangag o hindi. O, sino bang gustong magkaroon ng presidenteng bangag? Na hindi mo alam, na hindi mo alam kung ang presidente mo ay nasa hustong katinuan o wala. Di po ba mga kareaksyon? O, aawakan ko na lang po itong, itong ating, ba't nagkaganon? O, ba't nagkulay green? So, yun nga po mga kareaksyon ha. Importante pong malaman ng taong bayan, kung ang presidente natin ay hindi gumagamit. Di po ba? Presidente yan eh. Yun nga mag-a-apply ka ng mag-a-apply ka ng trabaho. Merong drug test. Oh. Ngayon, sinasabi mo, ulitin natin na sinabi niya. Tapos itong si Bersamin, gumaganong-ganong pa oh. Itong si Bersamin, ulitin po natin ha. Oh. Ulitin natin. No, why should I do No daw, no. Oh. Public trust. What do you say to this, Mr. President? No, No. no. Why should I do that? That's, what is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Mr. President, you're O, di ba? Kasi hindi naman niya alam na bangag ka eh. Oh, siyempre, alangan naman sasabihin ni
palaka, magano ka, hindi mo naman barkada yun eh. Di mo ba mga kareaksyon? Ngayon, si Atty. Vic, nagsalita na si Atty. Vic. Magpa-pollical test ka kasi. Hindi raw kasama sa public trust yung pollical test, mga kareaksyon. Saan ka mag-a-apply? Unfair po yan, unfair yan. Ang ating presidente, ayaw niya magpa-drug test. Ang ating Pangulo, ayaw niya magpa-pollical test. Siya po ang nagtitimon, may hawak ng manibela sa ating lahat. Ano man ang mangyari dyan sa West Philippine Sea, knock on wood, na hindi siya bangag, araw-araw, knock on wood, na alam niya ang ginagawa niya pag umarap siya sa mga tao, hindi siya lango. Di po ba? Ang tanong dito, Bobo Marcos, bangag, ba't ayaw mong magpa-pollical test? Bakit takot kang magpa-pollical test? Wala daw kinalaman ang pollical test, mga ka-reaction, sa tinatawag nating public trust. Wala. Ang inihiling namin, magpa-pollical test ka. Ngayon, kung ayaw mo magpa-pollical test, bumaba ka sa Malacanang, mag-adik ka na, walang problema sa amin. Pero delikado ang bayan na kapag ang presidente ay adik, ikaw ay laging lango, nagkaroon ng sigalot dyan sa West Philippine Sea, anong klaseng presidente meron kami? Anong klaseng desisyon ang meron ang ating bayan? Uulitin mo na naman yon. Anong gagawin natin? Sasabihin mo na naman sa lahat ng tao sa buong Pilipinas, anong gagawin natin? Mga kareaksyon, isa po itong hayagang pagtalikod. Tinatalikuran po tayo ng nakaupo dyan sa Malacanang. Ayaw po niya tayong bigyan ng kapayapaan sa pag-iisip natin. Ayaw po niya tayong bigyan ng kapanatagan sa ating puso. Ayaw po tayong bigyan ng kasiguraduhan na ang namumuno sa atin ay hindi po naiimpluwensyahan ng ipinagbabawal na gamot katulad ng cocaine. Ano po ang gagawin natin ngayon? Pababayaan po natin ang isang presidente, ang isang pangulo na ayaw ibigay ang kapayapaan, ang kaluwagan ng ating dibdib, na ang nakaupo dyan sa Malacanang ay nasa ustong katinuan at nasa ustong pag-iisip. Mga kareaksyon, hindi po tama yan. Hindi po patas ang ginagawa nila. Mag-a-apply ka nga lang dyan sa may department store, meron kang drug test. Mag-a-apply ka ng driver's license, meron kang drug test. Magpapalipad ka ng eroplano, meron kang drug test. Simpleng barangay tanod, merong drug test. Pulis, merong drug test. Militar, merong drug test. Lahat po yan may drug test, mga kareaksyon. Pero bakit ang presidente natin, ang nakaupo dyan sa Malacanang, ay patuloy po ang kanyang katigasan ng ulo? Ayaw po niya magpa-pollical test. Ayaw po niya magpa-drug test. Bakit? Anong dahilan, Bobong Marcos? Dahil ikaw ay positive. Dahil ba ikaw ay positive? Hindi, kasi mga kareaksyon, hindi na po tama yan. Hindi na po tama ang ginagawa po ng administrasyong ito. Maling-mali po na sasabihin mo na anong koneksyon ng follicle test sa public trust. May koneksyon yun. May malaking koneksyon po yun, mga kareaksyon. Sapagkat habang hindi nagpapadrug test yan, habang hindi nagpapapolical test yan, maraming mga mamumuhunan na hindi pupunta ng Pilipinas dahil wala pong stability ang ating bayan. Sasabihin niya, papalagan niya si BP Sara. Maya-maya sasabihin niya, hindi siya pabor sa impeachment.
sasabihin niya 20 pesos ang bigas. Maya-maya sasabihin niya, wala. Di po ba mga ka-reaction? Ngayon, inahamon na naman niya ang China. Kung nasa hustong katinuan ka, sasabihin mo, huwag niyong harasin ang aming mga mangingisda. Umalis kayo dyan sa West Philippine Sea. Paaalisin ko lahat ng mga Typhoon missiles ng Amerika. Tama yun? Tama po ba yun? Bakit? Kapitbahay mo yan? Tanggalin mo yung bakod mo dyan? Aayusin ko yung bakod dito? Ganon? Hindi po ganon yun mga ka-reaction. Ang sinasabi po natin dito mga ka-reaction, kailangan po nasa hustong katinuan at pag-iisip ang isang Pangulo na uupo dyan sa Malacanang. Tama po si Senator Vic Rodriguez. Tama po siya. Kailangan natin kalampagin, kaladkarin ang presidente upang magpapapolitical test siya. Habang hindi siya nagpapapolitical test, maraming Pilipino na nagsasabing hindi siya qualified, hindi siya karapat-dapat dyan sa Malacanang. Kaya mga kareasyon, maraming salamat muli, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel. Pasensya na po kayo, hindi ako gano'n nakakapag-upload dahil para yata ang sinasabutay tayo ng mga kalaban. Syukran. Duterte! 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 Yan po sinasabi natin. Trillanes, ayusin mo yung yung mga dinadala mo dyan sa rally.